lalo na during charging nito sa solar, mabilis niyang i-balance yung ating battery. Ngayon, pwede ba, ito yung tanong, pwede bang gumamit ako ng dalawang balancer para mas mabilis mag-balance itong dalawang battery na to? Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Ito, 26.56 volts yung ating voltage rating dito sa ating DT20W na DC meter. So, may makikita rin kayo dito na power. Ito yung power palabas ng ating battery, 337 watts. No? So, sa voltage reading, 26.56, nagmamatch naman siya dun sa voltage reading ng ating LBD, 26.6 volts, at saka dun sa ating voltmeter na 26.6 volts din. So, ibig sabihin, ito yung total voltage nung dalawang battery natin na pinag-series. Ngayon, kung i-check naman natin kung balance pa rin yung ating Gen-type power na battery, is check natin dito sa ating battery balancer, no? Or battery equalizer na PLC10. So, yun guys, no? Kita nyo dyan, battery 1 is 13.3 volts and battery 2 is 13.3 volts din. So, balance sila. No? So, ito na yung katanungan guys, no? Kaya gumawa tayo ng video to. So, may makakapag-isip nito, no? Itong PLC10 guys, is ang maximum balancing current nito is 10 ampere. Ngayon, may makakapagtanong, no? May possible na nababagalan pa dun sa pagbabalance nito. Pero for me, no? So, nakagamit na tayo ng unang balancer. Bukod dito, sa akin, mabilis na yung balancing nito. No? Considering ang binabalance niya is battery na 280 ampere hour each, no? Mabilis yan mag-balance, no? So, halos hindi mo na makikita na hindi nagbabalance yung lalo na during charging nito sa solar, mabilis niyang i-balance yung ating battery. Ngayon, pwede ba, ito yung tanong, pwede bang gumamit ako ng dalawang balancer para mas mabilis mag-balance itong dalawang battery na to? No? So, kahit saan nyo tignan or basahin na manual na mga balancer guys, hindi advisable na gumamit kayo ng dalawang balancer kung ang binabalance nyo lang is dalawang battery. No? So, bakit? Bakit hindi advisable? Kasi, itong mga balancer na ganito guys, wala siyang internal communication. Silang dalawa. Ibig sabihin, halimbawa, bumili ka ng balancer 1, balancer 2, no? Hindi sila nag-communicate sa isa't isa para magtulungan para i-balance yung dalawang battery. So, possible kasi ganito mangyari kako sinabing walang internal communication. No? So, itong si battery equalizer 1 is na-detect niya na mas mababa yung sa battery 1. So, ang gagawin niya, kukuha siya ng power sa battery 2, ililipat dito. Pero same din yung na-detect nung inyong equalizer 2, battery equalizer 2. Na-detect niya na mas mababa nga si battery 1, kukuha siya sa battery 2, lilipat niya. So, ang nangyari, pareho silang kumuha ng power dito, nilipat sa kabila. So, ang mangyari, ano nangyari? Dahil nga wala silang internal communication. So, pareho silang kumuha ng same amount, nilipat nila sa kabila. So, ang nangyari, ito naman ang bumaba ang voltage. Then, ito naman ang mas malaki. Di ba? So, ano mangyari pag nangyari naman na mas mataas to? So, madedetect naman nilang dalawa na mas mataas to, ililipat nila pareho yung voltage sa kabila. No? Which is, hindi na naman magbabalance. No? Kasi parehong amount ng power yung nililipat nila. Kasi nga, wala silang internal communication. Kumbaga, parang ano lang din yan, tao na hindi nag-usap, di ba? Hindi nag-uusap. So, may gagawin silang task. Kung hindi sila nag-usap, no? Pareho nilang gagawin yung task na magbabalance, pero sabihin na nang sa isang timbang, dalawang timbang tubig, no? Dalawang timbang tubig, no? Meron kang kailangan mo lang ng isang tabo para ilipat sa kabilang timba para mag-balance siya, no? Pero dahil halimbawa dalawang tao yung naggagawa nun at hindi nila alam
na pareho pala silang gagawa ng ganung task, ang ginawa nila, pareho silang kumuha ng isang tabong tubig doon sa mas mataas na tubig papunta doon sa kabilang timba, di ba? So, anong nangyari? Hindi pa rin siya naging balance kasi dalawang tabo yung kinuha nila total, di ba? Hindi isang tabo lang dapat, di ba? Para mag-balance. So, ganun din sa balancer. Sana na-explain ko ng medyo maayos sa inyo, no? Pero ganun. So, hindi siya advisable na gumamit kayo ng dalawang balancer para sa ganitong setup, no? So, meron pa tayong i-share, no? Ito yung nauna kong battery balancer, no? So, magkaiba yung itsura nila, di ba, guys? No? So, ito naman HA11L. So, pwede rin to sa mga lithium iron phosphate battery, no? So, kaso ito na kasi yung bagong labas ngayon na kaya na-try natin. So, hindi naman tayo nakapagsisin, no? Doon sa ating binili. Pero ito, working good din to, kaya lang ito, hindi kasi medyo ni-reveal ng manufacturer nito yung balancing current niya. Pero so far, working good naman to. Madali lang din to install, guys, no? So, yung positive terminal na nito is itong red, ikakabit mo sa positive terminal ng battery. Then yung negative terminal niya, itong black. Then sa gitna, no, in between batteries, itong white naman. Tapos itong PLC10, kung tatanong nyo kung paano yan in-install, no, yung wiring niyan, meron tayong separate video yan, no. So, nung kinabit ko to, gumawa ako ng video, so panoorin na lang natin, guys, no. Kung interested kayo dito sa PLC10 na battery equalizer. Ihabol na rin natin to, no. So, total, nandito na tayo sa balancer, eh. May makakapagtanong nito, no. Kasi yung sa sample natin, dito sa setup natin, meron lang ako isang PLC10 at ang binabalance natin is dalawang battery lang. So, may makakapagtanong kasi may mga setup naman na mas madami yung battery nila. No? So, what if ang binabalance ko na battery is 4 na? No? Ilang PLC10 yung gagamitin ko? No? Ito yung model name niya, guys, PLC10. So, ilang PLC10 ang kailangan ko? So, ang sagot dyan, guys, is kailangan mo ng dalawang PLC10. So, may manual to, guys, susundan nyo lang yung wiring connection niya. Kasi dito may terminal yan sa taas, ipaparallel niya yung terminal niya dun sa pangalawang balancer mo. Para magkaroon sila ng internal communication at malaman nila or ma-detect nila na ang binabalance pala nila is 4 na battery na. No? So kung i-compare naman natin itong PLC10 dun sa HA11L, no? Kung 4 na battery ang ibabalance mo, ilang HA11 yung kailangan mo, no? Ilang battery balancer na ganitong type. So, kailangan mo ng 3 HA11L na battery equalizer, no? So, magkaiba yung bilang nila, no? Pag dito, 4 ang battery mo, 2 PLC10 lang. Pag dito naman, 4 ang battery mo, 3 HA11L. At isa pang main difference sila, guys, i-add na natin, no? Ito, pwede itong mag-balance, mapa-series man or parallel yung connection ng iyong battery. No? Samantalang ito namang HA11L, ito ay sadyang ginawa lang sa series connection ng ating battery. EXO